lang beforehand na mananawagan siya. Alam ko, i-reveal niya yung sa PDEA. Alam ko po yun. Pero hindi ko alam na mananawagan siya sa AFP until before the event, before the speech. Ang akala ko pa nga, mawawala sa isip niya yun dahil nag-perform si Willie na may kasamang mga dancer eh. Di ba? Malay mo, mahimas-masan siya na lumamig yung ulo niya. Kaya nga, alam mo, eto, I think it was somehow a little bit off yung performance ni Willie. Okay. Ako, believe ako kay Willie. No question. Entertainment, everything, believe ako kay Willie. And I will support Willie. Pero yung kanina, medyo na off lang ako kasi parang alam mo yun, parang, naku, baka isipin nung kabilang kampo na merong performer, kaya may tao, may, alam mo yun, namimigay ng jacket, namimigay ng pera, kaya lang, that's Willie. Okay? Si Willie Revillame yun. It's not PRRD. Okay? At the same time, maganda rin po yung kanyang timing. Alam niyo kung bakit? Ngayon ko lang na-realize to. Kanina medyo parang naano ko. Kasi, hindi nagsalita si PRRD out of impulse. Nagigets nyo? Nung nag-uusap kami before the speech, mainit siya eh. Talagang passionate siya. Hindi katulad nung meeting namin ng Banateros Brothers. Ng Banateros Brothers, kain-kain pa kami. Relax-relax pa kami. Tawanan pa kami. Kwentuhan pa kami. Kanina, pagpasok namin, closed door meeting, kami lang po. Yung nakita nyo sa picture, kami lang. Wala na ibang tao doon. Tapos, nag-uusap kami, passionate siya. Sabi ko, patay. Ano kaya ito? Nadala kaya ito kay Baste? Alam mo yun, parang napaisip ko. Kasi si PRRD, hindi mainit ang ulong tawag sa kanya. Ang tawag sa kanya, passionate na person. Very passionate siya. Kaya anong sabi ko, paano kaya ito? Baka mamaya manawagan talaga ito. Hear me out. I want everything na sinabi ni PRRD kanina. Pero natatakot ako for him. Okay? Natatakot ako dahil this is start na ng war to. Hindi na at no holds bar na ho ito. Hindi na ho ito yung tipong alam mo yun, ako natatakot na sa kanya. Sobrang sabi ko, patay ito pag nagsalita. Alam mo yung pumasok sa akin yung I want this because alam mo naman, we are Duterte talaga ever since. Kaya lang, natatakot ako for him. Baka mamaya, anytime, arestuhin siya. Diba? Although, masasabi natin, yan ang magiging mitya pag inaresto po siya. Yan ang mitya pag inaresto ho si PRRD. Mitya ng gulo yan sa Pilipinas. Kaya wag na wag niyong gagawin yan kay mga nasa gobyerno. Wag na wag ninyong gagawin yan. Magwawala ang taong bayan. Tandaan ninyo, trust rating ni PRRD, 80%. Pag inaresto nyo yan, makakatikim kayo ng malupit na higapis, talagang malupit. Kaya nga natatakot ako kanina. Sabi ko, baka naman mahimasmasan. Tama-tama, yung pasok ni Willie. At least, mahaba-haba yung show niya. Mahaba-haba yun, nakapag-isip po siya. Ibig sabihin, it's not out of impulse yung kanyang speech. Gets nyo? Kasi ang haba ng show ni Willie. Tapos may babae pa. Alam mo naman si PRRD, di ba? Medyo, alam mo yung mga lolo nating, so medyo, alam mong, nag-isip. Kaya nga nung speech niya na medyo na ako eh. Biru-biru pa siya nung una. Tama, mali. Nagbiru-biruan pa eh noon eh. Sabi ko, mukhang hindi na itutuloy sinabi niya. Tapos nung balang kalagitnaan hanggang dulo, patay tayo. Biglang nagsalita. Wala na. Eto na yung pagkakataon. Eto na. Hindi na ho ito mapipigilan. Kaya nga, alam nyo, ito lang sasabihin ko sa inyo mga kababayan. Ito yung inaantay ng taong bayan. Ang magsalita ang ating presidente, ang ating leader, nagsalita na. Ano ang gagawin nyo? Ano ang inyong response sa sinabi ni Pangulong Duterte? Hindi niya kayang mag-isa to. Kailangan niya ang taong bayan
na hindi lang nagsasalita. Kasi marami ho dyan talk shit eh. Marami ho dyan, dumadaldal lang. Susuporta kuno, pero hindi naman talagang para sa bayan. Kaya nga gusto kong tanungin kanina si Senator Amy. Senator Amy, let your talk do the walk. Mali, let your walk do the talk. Pagkukot pa. Hindi totoo, Senator Amy. Kung talagang mahal mo bayan mo, magsalita ka. Pasinungalingan mo yung sinasabi ni Pangulong Duterte o sabihin mong totoo. Yan ang hamon ko sa'yo, Senator Amy. Huwag kang gumitna na lagi mong ginagawa. Ulitin ko, Senator Amy. If you are really para sa bayan natin at hindi para sa kapatid mo, it's time for you to talk. You know that. You are there inside the family. If you do not talk, wala ka ring kwentang politiko. Pag hindi ka nagsalita na alam mo yan, wala kang kwentang senador. Puro ka lang talk shit. Ulitin ko yun. Puro ka daldal. Kaya kayong mga politiko, pagkakataon nyo nang magsalita. This is not the time to keep silent. It's time to talk, to give you expression. Ano ba ang gusto ninyo? Opinion nyo. Hindi yung gumigitna pa rin kayo. Kasi ang dami dyan na mga nag-unitae, gumigitna pa rin kayo hanggang ngayon. Nagsalita na ang ating Pangulo. Gigitna pa rin ba kayo? Gusto nyo po bang pangalanan ko kayo isa-isa? O kailangan nyo, o gagawin nyo na to? Kasi ang hirap sa ninyo, nandun kayo sa gitna. Hindi ko alam kung bakit. Takot ba kayo? O nag-aantay pa rin kayo ng basbas ng ng MOOE? Nagsalita na ating Pangulo. Etong ginawa niya, buhay na niya nakaano dito. Maaari na siya talagang maalanganin dito. Hindi niya to kaya mag-isa. Panahon na para magsalita kayong mga punyeta, kayong mga politiko kayo, na kunwari kaalyado kayo ni Pangulong Duterte. Ngayon na yung pagkakataon na yan. Di ba? Hindi ho yung puro talk shit nyo. Eto na yun. Eto na. Wala na hong, sa madaling salita, wala na hong tinago ho si Pangulong Duterte dito. Talagang, na ho ito, todo na. Kaya nananawagan ako. Alam mo, kanina hindi ako umiimik. Dami hong bumabati ho dyan sa likod ng stage na mga politiko, na mga quote-unquote kaalyado. Kung kaalyado kayo, gumalaw kayo. Huwag puro daldal. Puta. Gusto ko na... Di ba? Ang hirap kasi sa inyo, gumigitna pa rin kayo eh. Ayaw nyo pa rin banatan. Di ba? Ang yun ang alam nyo naman eh. Ito ang puso ng ating Pangulo. Kung talagang Duterte kayo, ito ang puso niya. Kaya alam mo, bilib na bilib ako kay Baste. Bilib talaga ako. Malayo mararating itong Baste na to. At sinabi ko din niya kay Pangulong Duterte. Alam mo, Pangulong Duterte, si Baste, parang kayo. Talagang kayo. Kayong kayo. Kitang-kita ko yung tapang sa kanya. Alam mo, tawa nga ako kasi sabi ni Pangulong Duterte, although joke lang naman niya to, sabi niya, kay Basco, sabihan mo anak ko, huwag niya kung masyado siyang mainit. Ganon-ganon si PRRD. Kasi siya ho talaga yung Siya ho eh. Alam mo, Baste, crush na kita. Hindi, biro lang. Ano po ako boy po ako. Hindi, alam mo, Baste, iba yung ginawa mo. Ganon din naman kay Pulong. Si Pulong naman, sinabihan niya si Romualdez. Pero this time, si Baste, sabi niya, kung wala ka rin namang pagmamahal sa bayan, Marcos, mag-resign ka na. Alam mo kung bakit? Ang sinasabi niya dito, kung mahal mo talaga bayan mo, Marcos, Presidente, mangiilam ka na.
it's about time na ikaw na mismo pumasok sa eksena. If you really love our country, spare us from these politicians na nandyan sa house. Yun ang sinasabi natin. Di ba ho? Tama ho siya eh. Ako, I still have the faith. Somehow, Mr. President, makinig ka kay Baste. Kung mahal mo talaga ang bayan natin, kung mahal mo talaga itong bayan natin, sibakin mo na yung speaker mo. Pag hindi mo talaga sisibakin yan, magkakagulo bayan natin. Eh ngayon na nga lang, ikita nyo naman Senado tsaka Kamara, nagbabangayan. Bakit to? Dahil sa katarantaduhan ito ni Romualdez. Ano to? Kalbok, salamat po. Yun po ang totoo nun. Kaya nga alam mo, kayong mga nag-unitae na mga politiko, abay puta, may mas bayag pa pala sa inyo si Baste. Meron pa palang mas bayag itong maman to kahit mayor pa lang. Mas may bayag po pala ito. Yan ang totoo, di ba? Pambihira. Kayong ano dyan, yung gumaganon-ganon pa. Galaw-galaw na. Magsalita na ho kayo kasi alam nyo naman eh. Alam mo, kilala nyo kung sino kayo mga kinakausap ko ngayon. Magkakasama ho kasi tayo noon eh. 2015, 2016, 19, magkakasama ho tayo sa likod ng stage. Magkakakilala ho tayo eh. Pero since you were positioned, you were somehow included in the unit team, bigla kayong gumanon. Di ba? Ngayon, ito na oh. Ito na si Pangulong Duterte oh. Di ba? Baka sabihin ng iba, bakit pumunta itong si BP Sara doon sa kabilang rally? Understandable. Sekretary siya ng DepEd. Required sa kanila yun. At hindi naman po pwedeng hindi siya mag-report. Kasi, for your information, yung bagong, ano ba to? Bagong tae? Ano ba yun? Bagong, ewan ko ano naman tawag nila doon. Bagong Pilipinas. Na? Report daw yun. Report ng mga department sa taong bayan kung ano na nangyayari sa kanilang mga department. So, understandable na pupunta siya doon. Actually, napaano talaga ako. Sabi ko, pag ito hindi pumunta sa Davao, naku po, yari ito. Pero alam nyo, tinapos niya kaagad yun doon. Punta kaagad siya sa Davao. I will keep on repeating myself. Sana ho, kayong mga tunay na kalyado ni Pangulong Duterte. Ikaw, Senator Amy, you are keep on claiming na Duterte ka. Ipakita mo ngayon. Kung hindi mo ipapakita ngayon, wala ka, isa ka pa ring Marcos. Wala kang kwenta. At totoo lang, you're doing this, yung pagkampi mo kay Duterte, for your political career, not really for Duterte. Kung hindi mo kayang sabihin yan, it's like saying, sinungaling si Duterte, hindi kayo sinungaling. Kasi ganun lang yan eh. Pag tahimik kayo, ibig sabihin, wala kayong kwenta. Hindi kayo uma-agree kay PRRD. Ito na nga oh. And I know. Diba? I know na talagang may alam ka. Imposibleng wala. Kapatid mo yan. So, we're waiting for you. Huwag hong puro talk. Kung hindi, mariremulya ka. Puro talk, wala namang gawa. Diba? Sabi dito, si Baste, tama ang pinagsasabi. Hindi siya narinig ng presidente kasi ang presidente niya yung nasa cloud na. Presidente ni Baste? Hindi naman niya presidente yun. Ang tapang ng message ni Mayor Baste, lalo na yung panghuli na bago matulog ang presidente,
magmuni-muni sa mga nangyayari sa taong ito. Like sa tatay niya, late President Marcos. Alam mo, grabe nga yung bitaw niya. Yung sinabi niyang baka matulad ka sa 1986. Naku po. Nangyari nun. Alam mo, Mr. President Marcos, I think PRRD still giving you a chance. I think. Kasi sa pag-uusap namin po ni Pangulong Duterte, ang talagang kinagagalit ng kanyang butchi, yung baguhin ng konstitusyon. Yun talagang ayaw niya. Kasi yung iba, pwede pa niyang makonsider as a mistake. Lagi niyang paulit-ulit sinasabi, sa akin ha, lagi niyang sinasabi, walang major mistake naman si Marcos. Paulit-ulit niya yan. Sa meeting namin, paulit-ulit niya yan. Ang problema talaga, yung pagbabago ng konstitusyon sa maling paraan at gusto nilang ma-remain. Ito pa nga ang sabi ni Pangulong Duterte. Ewan ko kung sinabi niya sa speech to, pero parang sinabi niya ata sa speech. Sinabi niya kanina, pag tayo daw naging parliamentary government, si Tambaloslos ang mamumuno. Hindi na iboboto ng taong bayan kung sino ang prime minister. Ang iboboto na lang yung mga iba. Na magboboto yung mga parang, nakalimutan ko na yung term. Yun na magboboto sa prime minister. Okay? Yung mga lawmaker. So sila magboboto ng prime minister. Kaya wala na tayong say na mamamayan. Kaya niya gusto pa rin yung presidential. Ngayon, pag binoto yon, ang presidente parang hari sa United Kingdom, yung parang na lang, figure ba? Walang say. At ito pa yung dagdag niya. Parang ganun na nangyayari ngayon. At gusto lang i-formalize. Gets niyo? Alam niya, sabi nga niya ito, direct na sinabi naman niya sigurado yan. Assemblyman, tama. May Pinay, salamat po. Assemblyman ang tawag. Sabi pa nga niya kanina, ang nangyayari ngayon, si Marcos talagang wala. Wala siyang kakayanan. He is weak. Ito, from the mouth of the president, kanina sa meeting. He is weak. Wala siyang kakayanan. Pinapatakbo siya ng asawa niya at ni Romualdez. Actually, sinabi naman niya yun I think sinabi niya sa speech yun, Nasabi niya sa speech niya yun. Pinapatakbo lang siya ng asawa niya at si Romualdez. Kaya ganyan ang gusto nilang gawin. Baguhin ang konstitusyon, formalize na ang Prime Minister ay si Tambaloslos dahil di manalo-nalo sa national. At patatakbuhin lang. At puppet na lang itong si Marcos. Buhay Canada, salamat po. Yan po ang sinabi niya kanina. Iyan naman daw kasi nangyayari ngayon. Sabi ko nga grabe. Coming from the President, this is something na very serious. Diba? Hindi naman po magsisinungaling si PRRD para lang manggulo sa bayan. Tahimik na ang buhay niyan. As a matter of fact, diba, yung mga nakapaligid nga sa kanya, ayaw na siyang maging aktibo sa politika. Pero kanina, ito sabi niya mismo. Kasi sabi ko, Mr. President, kailangan talagang malaman ng taong bayan, mag-ikot sa Mindanao, Visayas. Sabi niya, hanggang kaya ng katawan ko, mag-iikot ako. Grabe. Alam ko, ako yung biglang, kasi pag nandun kayo, medyo, alam mo yun, maawa ka kay Pangulo. Parang, nakakaawa kasi, alam naman natin, matanda na ho siya. Parang ako nga, turing ko na sa kanya, parang tatay, lolo. Kung ako lang ang tatanungin, gusto ko na rin siya magpahinga, mag-enjoy, mag-golf, mag-karaoke. Di ba yun ang hilig niya? O magmotor. Yun. Kaya lang, naiisip ko rin,
Wala nang ibang pag-asa sa ngayon kung hindi siya. Yun ang totoo eh. Wala nang ibang pag-asa at makakabigay ng inspirasyon at pagbabago sa taong bayan kung hindi si Pangulong Duterte. Diba po? Pero ulitin ko to ha. Hindi niya kaya, mga kababayan. Kailangan niya ho kayo. Kailangan niya ho tayo. Hindi niya kaya mag-isa. Hindi na ho siya. Kung alam niyo kung ano yung ginawa natin noong panahon ng 2016, 15, na lahat tayo nag-effort, lahat tayo nag-print ng t-shirt, lahat po tayo naging aktibo sa social media. Kailangan niya nito. Hindi ko kakayanin ng iisang tao ito. Ito ang tunay na people's initiative. Kaya nga very organic ngayon eh. Kasi yung mga taong nandito from Manila, lahat po yan, wala namang bayad yan eh. Sino magbabayad para pumunta yung mga vlogger dito? Pangulong Duterte, hindi naman ho ganun kayaman si Pangulong Duterte. Wala hong pondong gumagalaw ho dito. Lahat to, kanya-kanya ho ito. Eh, sabi ko nga, nangyari ito noong 2015, 16. This is the time. This is the time na ulitin natin yun. Organic. Organic movement of the people. Not through any... Wala ho. Ako, eto honestly, kahit po ako, hindi ko kilala yung organizer. Nalaman ko na lang na may organizer na... alam mo yun? As in, kaya nga sabi ko nga doon sa post ko, ano lang ako dyan eh. Ang tawag doon? Ano man tawag doon? Yung saling pusa lang ako kanina eh. Wala nga ako nung kulay green ang binibigay doon sa mga VIP. Kasi saling pusa lang po ako. Mga ano lang po kami dito. I mean, wala hong talagang masasabi natin. Nagkakagulatan na lang si former Rodriguez. Si Atty. Rodriguez, biglang sumipot, di ba? Nagkakagulatan. Di ba? Oo, guess lang po ko ng PRRD. Hindi, actually, alam mo, ganito sila. Nung kaninang sumalubong ako kay PRRD, nasa video ko yan. May kita ninyo. I-upload ko yun. Sinabi talaga sa akin ng staff niya, ng protocol niya, boss, hindi natin to ibenta. So, ano lang tayo? Ano lang tayo? Laylo lang tayo. Simpleng ano lang, hindi natin na-ibento. So, hindi tayo, okay po, sige po. Kaya nga hindi po ako nagla-live. Sinabihan ko si coach, tsaka si boss Dada. Sabi ko, wag muna kayo magla-live kasi ano lang tayo dito, singit lang tayo dito. Hindi naman tayo kasali dito. Although, doon sa pinanggalingan niya, kasi bago siya pumunta dito sa venue, pinanggalingan niya, hawak nila yun. Pero yung venue, hindi nila hawak yun. So, sabi niya, parang ang dating is kung masita tayo na hindi kayo mapapasok, wag na, pasensya na. Kasi, sige ma'am, sabi ko, walang problema. Nandito naman po kami to show support kay PRRD. Yun lang. Makita lang ni PRRD na, boss, we are here to support you. And we really believe that you're the only one who can make these changes to our country. Wala nang iba. Kaya nga, alam mo, maganda yung sinabi niya. By the grace of God, just in case. That's perfect. That's really perfect. Grace of God. Undeserved favor. Di ba? Grasya. Kasi, ano mo, may babalik ang isang dating presidente. Di ba? It will only take miracle to do that. By the grace of God. And I believe that, mga kababayan. Ito ang pinakapunto nitong live ko. By the grace of God. Alam nyo, paulit-ulit ko sinasabi yung Ifan in USA, salamat po. Paulit-ulit ko sinasabi sa inyo yung Romans 13, di ba? Ano ho yun? Yung submitting to the authority. No authority ang nailagay dyan without God putting it. Diba? I believe that with all of my heart. It is God's word.
Pero, it is also God who would remove those wicked leaders. His ways and the cry and the prayer of the people. Remember, nung time din ng mga ganito, diba? Even the time of Israel, it was period of time na ang mga Israelites ay inaano yung panahon ni Moises, diba? But God heard their cry. And eventually, ni-remove ang leader. O tinala sila sa sinumpaang lupa. Promised land. So, ito rin po yung sasabihin ko sa inyo, mga kababayan. I understand. This is something new. This is something, sabi nga, crossroad to sa ating mga Pilipino. New, kasi, do you mean, Banat Bay, it's another EDSA? No, it's not another EDSA. This is something na we will really hope and pray na magising po ang ating mga sundalo, ang ating AFP, that they would wake up and protect the Constitution. Mahirap po yun. Mahirap po yun. Pero wala eh. Through prayer, sana makonvict sila na gumalaw na, dahil yan po ang sabi ng ating Pangulong Duterte, according to Pangulong Duterte, na gumalaw na para proteksyonan ng konstitusyon. Yun po yun eh. Sa kanya ho, hindi nga ho ipalit ang anak niya. Sasabihan nga daw niya si Inday. Yung sabi niya, sasabihan ko si Inday not to take the presidency if mag-push through to. Let the people decide. But definitely remove yung mga nagpipilit at nambababoy ng konstitusyon natin. So, yun din ang aking kahilingan sa inyo. Dalawang bagay. Una, huwag kayong mawalan ng pag-asa. Lagi lang ho tayong mananalangin sa ating Panginoon. Kung anong direksyon ng ating Panginoon. There's no more powerful than our God. Maniwala ho kayo sa akin. Wala hong ibang mas makapangyarihan kung hindi ang ating Panginoon. Pangalawa, hindi enough ang speech ni PRRD. Hindi enough ang speech ni PRRD. Alam nyo, yung speech ni PRRD kanina, pinag-uusapan namin. Kasama namin si Boss Dada, Coach Oli, tsaka yung sa SMNI. Tinatanong nila kung bibiro-biroan sila. Hanggang kailan kaya sa tingin ninyo? Tapos si Marcos, bla bla bla. Ako, sabi ko, this is it eh. This is it. Nagsalita ng presidente. Pag walang kumilos, walang gumalaw, asahan mo, pag hindi ito by December, gaganon to. Ibig sabihin, mawawala yung speech ni Pangulong Duterte. So, akin, paano kunwari OFW kayo? Taga-ibang bansa kayo. Diba?